Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Tila nasampal ng kahihiyan ang gobyerno ngagba, lalong-lalo na ang Malacanang, Senado at Kamara matapos tahasang ibinunyag mismo ni Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA at binasag ang katahimikan at katotohanan. Nagsalita na sa publiko patungkol sa mga di umano'y kababalaghan na nangyayari umano sa PhilHealth. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Sadyang nagkalabasan na talaga ng katotohanan at tila totoo talagang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at hindi mananaigang kasinungalingan laban sa katotohanan. Matapos ang pananahimik, Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA binasag na ang buong katotohanan sa PhilHealth na pilit di umanong ayaw ipalabas ng gobyernong ngagba ngayon at ng bayarang media. Mula sa hinihingi ng Supreme Court at binigyan ng 10 araw para magpaliwanag o pagbibigay ng komento nila Marcos Jr., House Speaker Romualdez, Senate President Chis Escudero at Lucas Bersamin patungkol sa 2025 General Appropriation Act o GAA na kung saan isa di umanong unconstitutional. Ngayon naman, ang tahasang ibinunyag sa publiko ni Associate Supreme Court Amy Lazaro Javier matapos isiniwalat nito na bankrupt na umano ang PhilHealth at ito'y kinumpirma mismo ayon sa report ng Commission on Audit o COA. Nabanggit mismo sa isang oral arguments kamakailan lamang bilang isang patunay ay ating panuorin at pakinggang mabuti ang video na ito na dapat malaman ng taong bayan. The report of COA which shows that PhilHealth is bankrupt actually. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. Maliwanag pa nga sa sikat ng araw ang inyong narinig mga kababayan na ayon pa mismo sa Commission on Audit o COA at kinumpirma mismo ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na bankrupt na di umano ang PhilHealth. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagtigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, malalaman natin na naging pabaya si BBM kapag huli na. Parang sa bansang Sri Lanka at Thailand, yung mga hari at presidente nila, maraming anomalya na nangyari at suddenly umalis lahat sila na sobrang lubog ang bansa nila. Kapag wala ng pera ang bayan, di na matago ni BBM ang kapalpakan nila. Aalis na sila dito at marami silang pera. Grabe na nakawan sa gobyernong ito. Halos wala ng pera ang gobyernong ito simula nang maupo si Marcos. Lahat na lang na pwedeng nakawin ay gagawin nila. Kawawa ang taong bayan. Hanggang nakaupo yan sa Malacanang. Lahat yan ang pag-aari ng bansa, ubos yan. Military, mahimbing pa ang tulog. Yan ang sabi, basta busog, tulog. Buti pa ang South Korea, tapos na. Anong klaseng gobyerno ito? Halos lahat ng ahensya ubos na pondo. Saan dinadala ang pera? Yang PhilHealth pera ng tao yan. Contribution namin yan. Asa napunta ang pera namin? Kinakaltas sa sweldo namin buwan-buwan. Anong klaseng gobyerno ito? Pinakainutil lang namumuno. Kaya pala halos lahat ng benefits di madama. Bankrupt na pala ang OMG. First time in history. Since then, unquote. Ayan na mga lords, sinabihan ng Supreme Court ang PhilHealth, nasabihan ang presidente na ibalik ang 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth. Yan na, no? Exciting to mga lords eh. Kasi we Filipinos,
nakatuon tayo sa issue na to eh. And tignan natin ano yung aksyon na gagawin ng Marcos admin sa sinabi ng Supreme Court. Ibabalik ba nila or magtitigas-tigasan sila? And actually, di ba, thanks to Attorney Vic Rodriguez at yung mga kasama niya na idinulog ito sa Supreme Court. And basically, they are winning. Di ba? And abang-abang na lang tayo sa kung ano ang mga susunod na mangyayari. At least, napatunayan natin na mali talaga ang pagmanipula nila sa budget ng PhilHealth. Sa pagkuha nila, di ba, at pag-transfer nila sa ibang purpose na dapat, di ba, ang pera ng PhilHealth, para lang dapat yan sa PhilHealth. Para lang yan sa health, di ba, at benepisyo ng mga miyembro. Can you just please go direct to the point? Yes or no? Sorry, Your Honor. Again, Your Honor, 60 billion pa lang po na transfer po natin. Pa lang. Konti lang, no? Konti lang. 60 billion po. All Not right, 89 60 po. billion, not 69. Yes po. Ilan ba gusto nating i-transfer? It is estimated, Your Honor. All right, so what 89 is your short answer to my short question? Your Honor, sorry, Your Honor. PhilHealth's nag-operate si PhilHealth po, Your Yes, Honor, in the year did 2024. it help PhilHealth's financial condition? Did it upgrade your financial level when you transferred the 60 billion to the National Treasury? Your Honor, despite the transfer, Your Honor, PhilHealth's investable fund from 498 in December 2023 and versus December 2024, Your Honor, of 492 billion. So what is your answer? No? Or Your yes? Honor, Yes or no? Your Honor, very sorry, Your Honor. Your Honor, PhilHealth operates the program, Your Honor. Yes or no? Expanding the benefit payment. All right. Tumaas pa So siya. I will go to my next question. Yes po. Yung nagpapaliwanag eh. Halatang-halata mo, ramdam na ramdam mo. Na tense! Good job, Supreme Court, di ba? Buti na lang talaga mga Lods na may Supreme Court, di ba, na nagigisa at naghihimay. Lalo na sa mga ganyan kalaking budget na kinukuha nila. Malayong malayo ang tuwadkom sa Supreme Court, di ba? Talagang kapani-paniwala ang Supreme Court. Kaya abangan natin mga Lods, no? Ano ang ending nito? Kita ko na ang ending nito eh, no? Ibalik nyo ang pera sa PhilHealth! PhilHealth can already request the President Ayan. to return the money, Yan. the 60 billion that were Boom. transmitted to PhilHealth, to the government for Angkor program funds. Ibalik na yan sa PhilHealth. Boom. And PhilHealth to expand its benefits, Tama! hire more people Tama. to answer for the needs of the Tama. health of our people. That will be all, Chief. Ayan na! Ibalik mo na, Mr. President! Malaking skandalo at kahihiyan ito sa Marcos admin. Pag nag-demand na ang Supreme Court na ibalik ang pera sa PhilHealth, malaking kahihiyan at malaking skandalo ito sa Marcos admin. Di ba? Kasi mapapatunayan natin na talagang may hidden agenda sila dyan. Bakit nila ginagalaw ang pera ng PhilHealth? Kasi may mga balak yan sila. Grabe talagang Marcos admin. O ano na, Mr. President, ibalik daw. Diba? Yaks! Talagang mali, no? Talagang mali ang ginawa ng Marcos admin na galawin ang pera ng PhilHealth. Mali! Kahit ano pang explain nyo mga loyalista, mali! When you come up with your budget request for the subsidy, you don't actually consider the taxes being collected that Congress passed for purposes of subsidy for indirect contributors. Tama. That is correct, Your Honor. The budget is computed based on the need. So they're not following the law? Tama! You're not observing what the law requires?
Your Honor, budget principles require that it's needs-based. We will follow it based on the projected fund ceiling or availability. It might not match certain Yes, needs. I agree. It's based on needs. But the problem there is PhilHealth limits the funding so that you don't address the needs, the health needs of the Filipino Tama. people. If you increase budget 200%, and I don't think the Filipino would not avail of that. Tama. You define your own limits. Tama. The Congress allocates budget or collects taxes, provides for collection of taxes to answer for the subsidy of PhilHealth for Tama. indirect contributors. Now, when you request money for subsidy, ang ibig mong sabihin, hindi mo papakailam yun? Hindi mo naiintindihin yun? Gagawa ka ng sarili mo formula because you have limited understanding there's a limited need of our people for health. Your Honor, the current administration agrees with your observation, which is why this particular case under litigation has been the signal it has been using to increase the benefits. Ang tagal na po, 10 So taon. therefore, if the current administration recognize that, very thank you. And therefore, they should restore, Yan. bring back the money back to PhilHealth. Your Honor, the reason why the administration recognized it because for the longest time, the corporation has thought it will always get money because of the guarantee of the sin Oh, tax. precisely, whatever it would be. Whatever is that. As long as the government recognizes now, it is now incumbent on the part of the government to return Tama. the 60 billion that was transmitted already because it recognized now. Hindi lang na-recognize probably Ay, no? before, recognize na. So Yan. therefore, when you recognize it, you should return it. You should return it. Grabe, no? Good job, Supreme Court. Galing, no? Punto per punto. Tama no? Grabe itong Marcos admin ngayon kasi kung ano-anong ginagalaw nila ng mga pondo. Alam niyo mga lords, isipin niyo na lang to ha. Isipin niyo na lang talaga to. Kung yung kinuha nila na ilang bilyon yun sa PhilHealth, kung mas pinaganda ang serbisyo na lang, talagang ibinigay sa mga kababayan natin. Lalo na yung mga kababayan natin ngayon na nahihirapan sa mga hospital bills nila, may mga malulubang sakit, di ba? Doon sa mga hospitals na yung iba nga, ang tagal-tagal makiter kasi nga walang pera. Imagine that mga lords, yung bilyon-bilyon na kinuha nila. Kung yung bilyon-bilyon na yon na manage ng maayos at nabigyan ng magandang benepisyo na hindi pocho-pocho, abay, di ba? Panalo ang mga Pilipino. Di ba? Panalo ang mga Pilipino. Kasi reality speaking, tignan natin, kaawa-awa yung mga kababayan nating maluluba ang sakit, yung mga kababayan nating kulang sa pinansyal, di ba? Yung mga kababayan nating, yung iba nga, nagtitiis na lang, parang titiisin na lang nila yung mga malulubang sakit nila kaysa sa mga hospital kasi nga walang pera. Tapos, heto ngayon, yung gobyerno ngayon, papakialaman pa ang pondo para lang sana sa kalusugan. Diba? Ang talino talaga. Kaya alam niyo mga lords, pag na-restore yung pera na yan, ewan ko na lang kung mabalik pa yan, baka nagastos na yan. Panalo ang mga Pilipino. Kaya sa totoo lang, no, buti na lang may Supreme Court pa na nakikinig sa mga Pilipino. Diba? May Supreme Court pang panig sa kung ano ang totoo at tama. Sabi ng ating presidente, huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ang hinahalal natin ay puro gawa. Grabe Nax naman. Sino ba ang pinapatamaan mo dyan, Mr. President? Parang ikaw yan. Alam nyo, Mr. President, kung sana sinabi mo yan nung tumatakbo ka pa as President, malamang sa malamang, hindi ka talaga mananalo. Grabe itong si BBM, no? Ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Ang taas ng tingin niya sa administrasyon niya. Ang tanong, sa 3 years ng Marcos admin, ano
Anong resulta, Mr. President? Di ba puro dadadin? Ang ginagawa nyo lang sa mga Pilipino, hindi nyo talaga binibigyan ng magagandang proyekto at magagandang serbisyo. Ang ginagawa nyo lang, bigay kayo ng ayuda, kunwari ganito, kunwari itutulong sa magsasaka, kunwari ganyan. Pero may mga backdoor na pala kayong pinaggagawa. Kung ano-ano na pala ang mga manipulasyon na ginagawa nyo sa budget at sa pera ng bayan. Ang ibibigay nyo lang sa mga Pilipino, kakarampot. Habang kayo, party-party. Diba? Wag mo nang linlangin ang mga Pilipino. 3 years ka na. Kamusta? Savage. Savage to mga lods. Panoorin natin. Kung hihingan ko po kayo bilang National Security Advisor ngayon, ano po yung papayo ninyo kay Speaker Martin Romualdez? Okay. Tingin ko, marami na naman siyang naipon. Itigil lang nakaw. Itigil na. Okay. Tama. Marami nang naipon. Grabe, ikaw ba naman control nila yung sa ayuda? At sila ang nagde-decide kung kaninong distrito at kaninong or sinong kongresista ang bibigyan ng akap, ng ayuda? Wala talaga. Kaya mahiya-hiya naman tayo sa pagmumukha natin, tambalos-los. Madami-dami ka nang naipon, tigil mo na. Grabe tong administrasyon ngayon. Kasi alam niyo mga lords, ginagawa nilang tama ang mali. Example, yung sa PhilHealth. 'Di ba? Mali naman talagang gamitin mo 'yun sa ibang purpose. Pero kung papakinggan mo ang Marcos admin, gusto nilang itatak sa mga Pilipino na tama lang ang kanilang ginawa, which is mali. Pangalawa, yung ayuda. 'Di ba? Na-imaginein mo, nagagamit na 'yon, 'di ba? For vote buying. And hindi okay na puro ayuda. Pero pansinin mo, ang ginagawa ng gobyerno, pinaparamdam nila sa atin na okay lang yung ayuda. Sabi pa nga ni Tambaluslos, ayuda is justice. 'Di ba? Pero kung iisipin mo mabuti, hindi nakakatulong ang palaging pangmumudmud ng ayuda sa bansa natin. Tapos nagagamit pa ng mga politiko. 'Di ba? Nagagamit pa nila. Na yung iba nga dyan, bago ibigay ang ayuda, kailangan andyan pa yung appearance nila, kaya laki-laki ng mga mukha nila sa tarpaulin nila, tsaka nila ibigay ang ayuda. O di ba? Tama ba yun? Mali! Kasi hindi naman nila pera yun eh. Pangatlo, yung mga blanco sa BICAM, sino kaya nag-fill in nun? Di ba? Mali yun eh. Bakit pepirmahan? Di ba? Kumbaga, bakit aaprubahan, blanco pala. Pagdating doon sa GAA, kompleto na. Ang tanong, sino ang nag-fill in? Pero, pansinin mo, hindi nila tayo sinasagot. Diba? Ginagawa pa rin nilang tanga ang mga Pilipino at pinapamukha ng admin ngayon na wala silang ginawang mali. At ito malupit, pang-apat, pinapatahimik nila ang against sa kanila at bumabatiko sa kanila. Hoy, for your information, empleyado kayo ng gobyerno. Naninilbihan kayo sa mga Pilipino. At kami ang nagpapasweldo sa inyo. Kaya may karapatan kaming bumatikos, maghayag ng aming opinyon, at sitahin kayo sa mga katarantaduhan nyo at kabulastugan nyo. Pero ano ang ginagawa ng Marcos admin ngayon? Pilit nilang minamindset sa mga Pilipino na fake news yung mukha nyo. Diba? Ang Marcos admin ngayon, magulo. Ang kalat-kalat, diba? Ang daming skandalo. Kaya sa mga Pilipino, gising-gising, no? Imulat natin yung mga mata natin. Papayag ba tayo na gawin nilang tama ang mali? Jen.
utang ng Pilipinas umakyat sa 16.31 trillion nitong January 2025. Ang galing. Saan kayo napunta? Saan kaya ito napunta mga Lods? Kasi 3 years na ang Marcos admin, anyari? May mga big ticket project ba? Wala. Halos yung ibang mga proyekto ng past admin ay natenga at hindi matutuloy kasi walang pondo. Tapos imaginein mo to mga Lods. Binenta pa nila yung mga reserve golds natin na which is top 1 tayo sa may pinakamaraming binenta. Oh my God. Saan ulit yun napunta? Pero nangungutang. Diba? Wondering talaga. Saan napupunta ang pera? Ayuda? Okay? After niyan, saan na? Tapos natatawa na lang ako kasi ibang mga loyalista. Sinasabi si BBM maraming nagawa. Marami siyang nagawa sa mga magsasaka. Namigay siya ng lupa. Lupa? Bakit galing sa kanya ang lupa? Tangik! Sa gobyerno man niyang lupa. Kaya huwag niyo kaming paandaran, no? Resulta ang kailangan. Eto na. Si Auntie Claire niya. Dito natin makikita mga Lods na wala talagang plano ang Marcos admin sa mga parating pang mga sakuna. Wala! Panoorin natin. May mga lugar po sa bansa na nakararanas ng mataas na heat index gaya ng Palawan, Nueva Ecija at ibang parte ng Quezon City. Nagsuspend na din po ng klase yung ilang area sa Kamanava dahil po sa inaasahang mataas na heat index. Pwede pong malaman kung may mga preparasyon, action or contingency plans po ang pamahalaan dito. Yusek, balikan ko yung heat index. Considering na kasi simula pa lang po nung taon, Marso pa lang, ano yung nakikita ng Malacanang na potential na epekto nito sa ating ekonomiya? Okay, kahit po hindi pa po namin napag-uusapan dahil sabi nga niyo po, ngayon lang po talaga nag-i-start. Pero syempre po, lagi po maghahanda ang pamahalaan patungkol po dito. Hindi nila Kung ito po ay pag-usapan. makaka-apekto sa ekonomiya natin, ay tayo po ay lagi maghahanda tungkol dyan. Makakanda. Pero meron na bang assessment kung gaano kaseryoso yung magiging epekto dito sa ating goals, targets? Opo, wala pa po wala pa po kaming report kung gaano ito makaka-apekto sa atin mula sa Pag-asa. Pero yun na nga po, extreme caution po ang sabi ng Pag-asa na dapat nating gawin. Ano nga So gagawin? siguro po after this, kapag After nagkaroon na po kami ng meeting, kung ano po ang gagawin ng Pag-asa, DOH at ibang ahensya, ibabalita po agad namin sa inyo. Wow. Balik lang po ako dun sa heat index sa USEC. Kasi po alam naman natin na sa nakalipas na mga taon ay matindi po ang naging epekto ng tag-init, yung El Nino sa ating mga magsasaka, even sa mga mangingisda po. Ano po yung mga hakbangin o plano ng ating pamahalaan habang hindi pa ganun katindi ang epekto nitong tag-init sa sektor po ng agrikultura? Ma'am, as of now talaga po ay hindi pa po kami nakakapag-usap patungkol dyan. Pero kung ito po talaga ay nakikita po, nababanag po ang matinding epekto po, kikilos po talaga agad ang ahensya para po matugunan kung ano man ang magiging problema sa mga susunod ng araw ng ito na makatinding init na nararamdaman natin. So pa talagang plano, program ang ating administrasyon. Opo, mag-i-start pa lang po kami kasi magkakaroon po kami ng meeting para po mas detalye. Most probably po, hindi pa lang po na ibababa sa amin Sabihin kung ano po mo na lang, yung, Claire. action plans Wala. ng DA, SWD, DepEd. Dahil nga kababalita pa lang po nito. So most probably nag-uusap na po sila at titignan ko po ang pinaka-status nito mamaya po pagkatapos ng press brief. Sabihin mo, Claire, wala talagang plano. Ay, meron pala. First plan, impeach VP Inday. Second plan, impeach VP Inday. Third plan, impeach VP Inday. Diba? O, tignan nyo mga Lods, papaano sila mag-respond sa mga paparating na calamities. Mag-uusap pa daw sila. Wala pa silang plano. Yun yung problema ngayon. Diba? Yan yung problema ngayon. Kasi clear,
Kung saan-saan kasi kayo nakatuon sa mga walang kwentang bagay, instead, serbisyuhan nyo ang mga Pilipino, protektahan nyo ang mga Pilipino. Ang ginagawa nyo, puro kayo Duterte, Duterte, Duterte. Matatapos na lang ang termino ni BBM, puro Duterte, Duterte, Duterte. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? Please i-comment nyo sa ibaba at babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo palagi. At please huwag kalimutang i-share para mas marami pang makaalam sa balitang ito. Maraming salamat po!